Okay po. Picture po in 1, 2, 3. Okay, isa pa po. 1, 2, 3. Okay po. Okay, Lord, pwede ka ba dumano mamaya sa office pagka face-to-face nyo? Pwede Sa naman main ba po. Saya ba kayo o main? Saya po. Ay, Saya. Sige. Ano oras klase niyo mamaya? 4:30 po. Ano oras kayo papasok? 4:30 po. Bago Pwede po bang nun. i-take niyo yung quiz mamaya bago kayo magklase? Para Quiz hindi po mamaya. maipon? Oo, yung 10 items. Sa last Pwede lecture natin naman po last ata. time. Pwede ata. Before po, 2 hours po average yung ginagawa. Anong oras po ba? Hindi, kahit anong oras bago magklase niyo. Kasi kailan klase ko pag Tuesday? Ay, Monday, Thursday. Tuesday. Saglit lang, 10 items lang. Hindi na kayo 10 mag-check. items Pwede lang po. ka lang. Oo. Kasi may ipon. Unless okay lang sa inyo i-take lahat sa Thursday. Sa Wednesday pwede po ba? Pwede naman sa Wednesday. Sige. Sa Wednesday na lang po if Ano possible. oras? Either sa umaga po, sa before 1:30 po, or between 4:30 hanggang 6 po, may ano po kami. Maya, usap tayo sa office. Sige po. Ayusin natin. Thank you. Okay. Naka-flash na ba sa screen nyo? Nakikita na. Okay. So, last meeting natapos tayo sa si Rizal sa Dapitan. Again, ang takeaway natin doon ay ito yung, for me, my interpretation, this is the model life of Rizal. Ito yung aplikasyon niya ng lahat ng mga nagawa niya, specifically sa bayan, para sa bayan. Kasi nag-serve siya doon sa community. Nag-engage talaga siya sa community, 'di ba? Nakita natin siya as a doctor, as a teacher, as a scientist, 'di ba? Si Rizal din ay naging negosyante and the improvement of the Pitan itself through Rizal, 'di ba? So today ay continuation to nung mga nangyari kay Rizal, and the last lecture natin sa tawag dito sa klase natin sa Rizal. Ito yung paglilitis at kamatayan ni Jose Rizal. So remember, tawag dito, ay, na-ex ko. Remember, yung last scenario natin ay nag-volunteer siya as military doctor sa Cuba, at nung paglabas niya ng Pilipinas, siya naman pagsisimula ng himagsikan, kung kaya't ang mga Espanyol ay pinabalik si Rizal sa Dapitan, sa Manila, okay? Sa pagbabalik ni Rizal sa Manila, sinampahan siya ng mga kasong ito. Una, pagtatatag ng isang illegal na asosasyon kung saan ito ay pinangalan ng La Liga Filipina, 'di ba? Medyo double kill yung La Liga Filipina kung titignan natin. Bakit mo sinabing double kill, ma'am? Kasi 'di ba, remember, yung mga historian, hindi ni-discuss nila yung totoong stand ni Rizal sa nationalism. They're interpreting La Liga Filipina as a branch out of La Solidaridad from Europe. While in the eyes of the Spaniards, Liga Filipina is a group established to start a rebellion. Okay? Pero lagi nating i-keep in mind na ang Liga Filipina ay isang samahang pangsibikong itinatag ni Jose Rizal. Okay? Nang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino. Pangalawa, isa sa mga kaso sinampa kay Rizal ay yung sedasyon. Okay? O yung pagtataksil sa bayan. Gusto ko lang ma-imagine nyo to na Rizal ay may chance na mag-escape. Okay, umalis at hindi na bumalik sa Pilipinas dahil wala naman jurisdiction ang Espanya sa kanyang mga stopover. Okay, sa Hong Kong. Pero umuwi si Rizal para harapin yung kanyang kaso. So dun sa dalawang kaso na isinampa kay Rizal, ito yung mga possible na tawag dito na na matatanggap niya na parusa. Number 1, life imprisonment to death. Number 2, correctional imprisonment. Number 3, charge of 325 to 3,250 pesetas. Hindi ko siya kayang in-convert, pero yung properties ni Rizal sa Dapitan ay kinumpiska ng mga
tawag dito, ng mga Espanyol. Okay? So ito yung mga dokumento na naglalaman ng illegal na gawain na Rizal at ito yung mga inihain doon sa korte kung saan lilitisin si Rizal. Sabi, yung pagsusulat at paglalathala daw ni Rizal ng non limitangere, ang anotasyon niya ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga at El Filibusterismo at iba pang mga artikulo na tumutuligsa sa mga pare at nagrerekomenda ng kanilang pagpapaalis upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas. So ito daw yung first illegal document o ginawa ni Jose Rizal kung kaya't siya ay nakasuhan. Okay? So yung anotasyon ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Morga ay yung prehistory ng Pilipinas na ipilit itinaman ni Jose Rizal. So kasama siya sa mga attachment ng mga document against Rizal. Pangalawa, pagtatatag ng Masonic Lodges, okay, na naging propaganda at sentro ng paglikom ng pera para sa kanyang mga gawain. So yung Mason, kung medyo familiar kayo, hindi ito yung tagatibag ng pader. Okay? Baka iniisip niyo yung Mason na to ay yung nagtitipag ng pader. Yung Mason na to ay para siyang fraternity, brotherhood. Okay? Ng mga tawag dito, may kaya at may mga malawak na connection ng mga tao. So yung Masonic Lodges daw na tinatag ni Rizal ay gamit din niya para gumawa ng mga anti-Spaniard movement. Okay? Pangatlo ay pagtatatag ng mga tanggapan. Madrid to, mali spelling. Tama ko na nga, lagi ko nakakalimutan. Ay, nawala naman. Sorry. Okay. Sa Madrid, Hong Kong at Manila. So remember, ito yung mga main places na pinunta ni Rizal. Madrid when he was studying, 'di ba? Hong Kong when he lived the propaganda movement in Europe, and Manila nung umuwi siya galing sa Hong Kong. So ito yung mga ang tawag dito, ito daw yung mga opisina yung sa Rizal na tinatagan niya ng mga office na para sa anti-Spaniard movement, okay? So matapos daw makalap yung mga ebidensya no November 20 ay nag-start na yung initial investigation kay Rizal. Okay? So sa loob lamang ng 5 araw pinaalam kay Rizal yung kasong inihain sa kanya sa harap ni Judge Advocate Colonel Francisco Olive. Okay? So kasi yung mga attachment na yon pinagsama-sama. Okay, at doon inangkla yung mga kaso na ihahain kay Rizal. So, yung ebidensya na inihain kay Rizal, number 1, yung mga documentary na yun na diniscuss ko sa inyo, pangalawa. Pangalawa, yung mga testimonya ng mga taong to. Okay, sila Martin Constantino, Aguedo del Rosario, Jose Reyes, Moises Salvador, Jose Dizon, Domingo Franco, Deodato Arellano, Pio Valenzuela, Antonio Salazar, Francisco Quezon, and Timoteo Paez. Sa kanilang lahat, si Pio lang yung nakausap ni Rizal. Lahat yan ay hindi niya kakilala. Okay? So, tawag dito, anong kailangan nating ma-catch dito? Na yung paglilitis ni Rizal ay planned. Okay? Meron na talaga silang gustong mangyari kay Jose Rizal. Okay? Formalidad na lang to. But at the end of the day, they really want to eliminate Jose Rizal regardless of everything. Okay? Kaya nag-come up sila ng mga ganitong strategiya. So, sa pagsusuri dun sa mga ebidensya at sa mga testimonya, tawag dito, ito yung mga rekomendasyon para sa gagawing paglilitis kay Rizal. So wait, sorry. Kailangan ko lang i-highlight dito si Judge Advocate Rafael Dominguez at Nicolas de la Peña. Okay? So number 1, dapat daw isa lang si Rizal sa isang paglilitis. Tama naman, due process, di ba? Pangalawa, dapat daw ikulong si Rizal sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Assuming na si Rizal nga ang nag-start ng revolusyon, kaya ganito yung kanilang sinasabi. Pangatlo, pagkumpiska ng kanyang mga ari-arian sa dapitan. Magbayad si Rizal ng 1,000,000 bilang bayad pinsala. Sa halip na abogado, isang army officer ang pwedeng magtanggol kay Rizal. Dahil lilitisin siya sa isang military court. Okay? So ito yung napili ni Rizal na military officer na maglilitis sa kanya, si Luis Tabel de Andrade. So kung medyo familiar kayo, doon sa na-meet ni Rizal na umuwi siya ng 1887, si Jose Tabiel ay kapatid ni Luis.
Okay, kaya nung namimili si Rizal kasi binigyan siya ng names, eh. Nung namimili si Rizal, pinili niya si Luis kasi medyo familiar. Only to find out na magkapatid sila ni Jose. So si Luis ay very familiar na with Rizal because kinukuwento na siya ni Jose nung mga panahon na 'to. So ito yung mga depensa ni Rizal. Dun sa mga kaso na, hinarap sa kanya. So number one, hindi daw kina-question ni Rizal yung jurisdiction ng korte, okey lang daw siya dun sa military court, okey. Pangalawa, wala daw siyang gustong itama, maliban na lamang daw siya ipatapos sa dapitan ng 1892, wala daw siyang kinalaman sa kahit anong pangyayaring pulitikal. Imagine, civic group nga yung tinatag ni Rizal na La Liga Pilipina. Pangatlo, wala daw siyang dapat aminin sa mga kasong isinampa sa kanya. At tuli ay wala rin siyang dapat aminin sa mga deklarasyon ng mga testigo kasi hindi rin daw niya ito kakilala. Okay, so ito yung mga depensa ni Rizal, pero nilitis pa rin si Rizal. So ikinulong si Rizal sa Fort Santiago, kung medyo familiar kayo sa Intramuros, 'pag nilakad niyo yung Fort Santiago straight ahead, 'di ba makakarating kayo ng PLM, doon no nakapuwesto yung kung saan nilitis si Rizal nung mga panahon na yun. So ang gobernador general ay si Camilo, de Vallavieja. Okay, at yung mga tagpo sa huling sandali, sabi ko nga sa inyo, at the end of the trial, they really want to eliminate Rizal. Okay, so, nakarating siya nag-start ng November 20, December 30, si Rizal ay binaril na sa Bagumbayan. So, a short period of time, 'di ba? Nagawa nila yung lahat ng proseso para sabihing legal yung pagpapabaril kay Rizal sa dapitan. So, ito yung mga huling tagpo, December 29, ito yung bisperas ng pagbaril kay Rizal sa dapitan, okay? So, of course, binisita siya ng kanyang mga kamag-anak. Si Doña Teodora ang nanay niya. Si Doña Teodora ay may eksena pang lumapit sa mga opisyal ng pamahalaan ng Espanya para makiusap na i-spare yung kaawaan yung kanyang anak. Okay, pero wala din 'to nangyari. Sunod ay yung anim pang kapatid na babae ni Rizal, yung kanyang mga pamangkin, of course, Josephine Bracken. Sila yung mga huling tao na bumisita kay Jose Rizal bago siya barilin day before barilin siya sa Bagumbayan. So ito yung mga pinag-alayan, 'di ba? Medyo nakakatawa kasi imaginin mo pati silyang ratan, 'di ba? Ibinili ni Rizal. So yung silyang ratan ni Rizal na kay Narcisa, Panyo, kay Angelica, kay Mauricio Cintron at Trelo na may kadena, kay Lucia at Josepa Trinidad naman ay yung Cosinilla, pero specifically Trinidad, kay Josephine Bracken yung Imitasyon ni Cristo. So medyo funny siya, pero today kasi talagang yung mga items, talagang yung price ay iba. Meron nga akong narinig na kwento, hindi ko maalala kung saan gathering ko 'to, o conference ko 'to narinig or doon sa bahay ni Kuya Pasiano noong kami ay bumisita. Parang meron daw isang panyo yung pamilya na pinagpahiran nung dugo ni Rizal nung siya ay pumanaw, okey? So, si Panyo kinip, nakita daw nung kanilang katiwala. So, ay may mantsa, nilabahan. Okay, so nawala na yung dugo sa panyo ni Jose Rizal. So, ganun siya. Actually, minsan may mare-read ba kayo na pinag-aawayan siya ng pamilya, eh, yung mga gamit na iniwan ni Rizal. Okay, so December 30, 1896, bumisita si Josephine at Trinidad kay Rizal. Ito yung last day ni Rizal. At ito yung mga timestamp nung mga last hours ni Rizal bago siya barilin sa Bagumbayan. So, 3 AM nang umpisal, tawag dito, huling almusal ni Rizal at bisita sa kanya ng kanyang kapatid at ng kanyang katipan na si Josephine Bracken. Pagkatapos kay Rizal, paglabas ng selda naglakad siya mula Port Santiago papunta ng Bagumbayan o mas kilala niyo today na Luneta. So, tinali si Rizal ng siko pa siko. Kung mababasa niyo rin, ganun ka-detailed yung last hour ni Rizal. So, 7:07, 7 o'clock pinatay si Rizal, 7:03 ay pinatay si Rizal. So, winish ni Rizal na barilin siya ng tawag dito, paharap. Okay?
Kasi ang binabarilan daw ng patalikod ay yung mga taksil sa bayan. Kaya yung mga movies na pinapanood nyo, hina-highlight nila yung slow-mo ng pag-flip ni Rizal para sa mga bumaril sa kanya. Kasi nga, for him, ang binabarilan daw ng nakatalikod ay yung mga nagtaksil sa bayan. So yung first player ng bumaril kay Rizal ay mga Filipino, and then yung second layer ay mga Spaniard. So pag hindi bumaril yung mga Filipino, yung nasa likod, yung babaril. Okay? So ganun yung naging last day ni Rizal. At yun yung tapos na yung lecture natin. So ito yung quiz 2 natin. Ito yung 10 items natin. So yung 10 items natin last meeting. At ito yung next 10 items natin. Okay? So bigyan niyo ako ng time tomorrow, or kung willing kayo na i-take siya lahat sa Thursday ay okay din. Wala ding problema sa akin, pero ang inisip ko masyado kayong maraming sasagutan. Gusto ko ding i-self-study nyo, though matagal ko naman na ito na ibigay, para sa activity 5 and 6, yung tula at saka sanaysay, for sure ay nabasa nyo na. Kasi magbibigay din ako ng 10 items to na quiz. So yun yung pag-uusapan namin ni Lord, na schedule ninyo next meeting. Alam ko medyo maiksi talaga yung, medyo kakaiba yung schedule natin kasi parang sobrang mid-January siya natapos, pero hinahabol nga kasi ni PUP yung academic calendar natin na umusog at ma-adjust. So, maghihingi ako ng isang extra meeting sa inyo. Lord, ha? Okay, sige. Pa-screenshot ako, pero dumating na ba tong mga taon to para sa attendance? Ah, Okay Nandito po, na ba si ma'am. Altares? Altares? Jesus. Wala pa din? Present po, Haven't ma'am. Andito na po. Jesus. Okay, wait lang. Jesus. De La Cruz. Ay, andito pala sila. Si Avenyar. Nandito po. Okay. Late ka ha. La Cuadra. La Cuadra? Wala ba din? Ano nangyari sa kanya? Luanzon? Wala pa din? Ano nangyari? Quezon niya. Present po, ma'am. Okay. Dugpaleg? Wala rin siya. Present po, Ay, ma'am. nandiyan ka na. Okay, sige. Pag-usap tayo, Lord, sa office ha. Daanan mo muna ako. Bye-bye, kids! Goodbye po, Ma'am. ma'am. Thank you Salamat po, po. ma'am.